Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at masukal na kagubatan, nanirahan ang magkapatid na sina Lino at Mila. Maaga nilang naranasan ang pait ng buhay. Naulila sila sa murang edad matapos magkasakit ang kanilang mga magulang sa loob lamang ng ilang linggo. Mula noon, ang kanilang tiyahin na si Aling Sabel ang kumupkop sa kanila. Ngunit ang pagkupkop na iyon ay hindi nagdala ng ginhawa, kundi panibagong paghihirap. Sa simula, umasa ang magkapatid na magbabago ang kanilang kapalaran. Ngunit habang tumatagal, lalong naging malinaw na hindi sila tinanggap ng buong puso ng kanilang tiyahin. Madalas silang pagalitan kahit sa maliliit na pagkakamali. Pinagtatrabaho sila mula umaga hanggang gabi. Pag-igib ng tubig, paglinis ng bakuran, pagpapakain ng mga alagang hayop, at paglalaba ng damit. Si Lino, na 12 taong gulang pa lamang, ang nagsisilbing sandigan ng kanyang nakababatang kapatid. Tahimik siyang nagtitiis, pinipiling lunukin ng gutom at pagod upang hindi na madagdagan ang sama ng loob ni Mila. Samantala, si Mila na 9 na taong gulang ay payat at madalas manghina, ngunit pilit niyang pinatatag ang sarili sa tuwing makikita ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang kuya. Isang umaga, bago pa sumikat ng lubos ang araw, ginising sila ni Aling Sabel. "Hoy, kayong dalawa!" sigaw nito mula sa pintuan. "Magpunta kayo sa bukid at kunin ang mga kahoy na pinutol kahapon, at huwag kayong babalik dito hanggat hindi puno ang bayong ninyo." Napatingin si Lino kay Mila. Halos hindi pa sila nakakapag-almusal. Ang tanging laman ng kanilang tiyan ay ang sabaw na halos walang laman na ibinigay kagabi. "Opo, tiyahin," mahina niyang tugon. Naglakad ang magkapatid patungo sa gilid ng baryo, dala ang lumang bayong. Mataas na ang araw nang marating nila ang maliit na bahagi ng kagubatan kung saan nakasalansan ang mga tuyong kahoy. Tahimik silang nagtrabaho, ngunit habang tumatagal ay lalong bumibigat ang kanilang mga katawan. "Kuya, nagugutom na po ako," bulong ni Mila habang pinupunasan ng pawis sa noo. Huminto si Lino at pilit nang ngumiti. "Magtiis ka muna, Mila. Kapag nakabalik tayo, baka may matira pang kanin." Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang madalas ay wala. Pagkalipas ng ilang oras, napuno rin nila ang bayong. Ngunit sa halip na agad bumalik, napansin ni Lino ang isang matandang punong langka sa gilid ng daan pauwi. Malapad ang mga sanga nito at makapalang lilim, tila isang kanlungang matagal nang naghihintay sa sinumang mapapagod. "Dito muna tayo magpahinga," sabi niya. Dahan-dahang umupo si Mila sa ugat ng puno. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ilang sandali lamang ay tila nakatulog sa sobrang pagod. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Ngunit maya-maya nakaramdam si Lino ng kakaibang presensya. May kung anong gumalaw sa likod ng punong langka. Napatayo siya agad. Mula sa likod ng makapal na katawan ng puno, unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Matangkad, maputi ang balahibo, at may anyong kalahating tao at kalahating kabayo. Ngunit sa halip na nakakatakot na anyo, ang mukha nito ay payapa at tila may kabutihan. Isang puting tikbalang. Nanlaki ang mga mata ni Lino. Agad niyang iniharang ang sarili sa natutulog na si Mila. Ngunit sa halip na manakot, bahagyang yumuko ang tikbalang. "Hindi kayo dapat matakot," malumanay nitong wika. Nanatiling nakapako si Lino sa kinatatayuan. Sa lahat ng kwento tungkol sa tikbalang na narinig niya, karamihan ay nanliligaw at nananakot sa mga tao. Ngunit ang nasa harapan niya ngayon ay kakaiba. "Matagal ko na kayong pinagmamasdan," patuloy ng puting tikbalang. "Alam ko ang bigat ng dinadala ninyo." Napatingin si Lino sa kanyang kapatid, saka muling tumingin sa mahiwagang nilalang. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon,
May kakaibang pag-asa na kumislap sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa niya alam. Ang kanilang pahinga sa ilalim ng punong langka ang magsisimula ng isang pambihirang pagbabago sa kanilang buhay. Nanatiling nakatayo si Lino, hindi pa rin maalis ang pag-iingat sa kanyang dibdib. Kahit payapa ang tinig ng puting tikbalang, hindi niya makalimutan ang mga kwento sa baryo, mga tikbalang na nanliligaw ng tao sa gubat, mga nilalang na nagpaparamdam ng takot sa gabi. Ngunit ang nasa harapan niya ngayon ay tila iba. Hindi ko kayo sasaktan, muling wika ng puting tikbalang, nawaring nababasa ang kanyang iniisip. Ang tinig nito ay mahina, ngunit malinaw, parang hangin na dumadampi sa dahon. Unti-unting nagmulat si Mila at napabalikwas nang makita ang kakaibang nilalang. "Kuya!" Mahigpit niyang hawak sa braso si Lino. "Dahan-dahan lang," bulong ni Lino. Mukhang hindi siya masama. Lumapit ng bahagya ang tikbalang, ngunit sinigurado nitong may sapat na pagitan upang hindi sila mabigla. "Matagal ko nang binabantayan ang punong ito," sabi nito. "At matagal ko na ring nakikita ang inyong pagtitiis." Napayuko si Lino. Hindi niya inaasahang may nakapapansin pala sa kanilang kalagayan. "Bakit po kayo narito?" Maingat niyang tanong. Sandaling tumahimik ang tikbalang bago sumagot. "Ang punong langka na ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay isang bantay puno. Isang lugar na pinipili ng kalikasan upang subukin ang puso ng tao. Marami nang dumaan dito. Ang iba ay sakim, ang iba ay walang pakialam. Ngunit kayong dalawa, kayo ay nagtiis ng walang galit." Napatingin si Mila sa kanyang kuya. Sa kabila ng gutom at pagod, ni minsan ay hindi niya narinig si Lino na magreklamo sa kanilang kapalaran. "May nais akong hilingin sa inyo," patuloy ng puting tikbalang. Bahagyang kumunot ang noo ni Lino. "Ano po iyon?" "Hindi ito mabigat na gawain," sagot ng nilalang. "Ngunit susubok ito sa inyong kabutihan." Tahimik na nakinig ang magkapatid. Sa likod ng punong ito, sabi ng tikbalang habang itinuro ang makapal na bahagi ng ugat, may isang nahulog na bunga ng langka. Ngunit ang bungang iyon ay hindi pangkaraniwan. Ito ay bunga ng pagtitiyaga. Nagtaka si Mila. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Kung kukunin ninyo ang bungang iyon," paliwanag ng tikbalang, "may dalawang bagay na maaaring mangyari. Kung ang puso ninyo ay tunay na malinis, ito ay magbibigay sa inyo ng tulong. Ngunit kung may bahid ng kasakiman o galit, mawawala ang biyaya nito." Napatingin si Lino sa likod ng puno. Hindi pa niya nakikita ang bungang sinasabi. "Bakit po kami?" tanong niya. Bahagyang ngumiti ang puting tikbalang. "Dahil kahit sa gitna ng gutom, pinili ninyong magpahinga kaysa magnakaw sa taniman sa ibaba. Nakita ko yon kanina." Biglang naalala ni Lino ang sandaling nadaanan nila ang taniman ng kamote. Totoo, sandali niyang naisip na kumuha kahit isa lamang para sa kapatid, ngunit pinigilan niya ang sarili. Namula ang kanyang tainga. "Mila," mahina niyang sabi, "tingnan natin." Magkahawak ang magkapatid na umikot sa likod ng punong langka. Doon, sa pagitan ng makakapal na ugat, nakita nila ang isang katamtamang laking bunga ng langka. Ngunit kakaiba ito. Tila may banayad na liwanag ang balat nito sa ilalim ng araw. "Kuya, ang ganda," bulong ni Mila. Napatitig si Lino sa bunga. May kung anong mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang dibdib. Sa likod nila, tahimik na nagmamasid ang puting tikbalang. At tandaan ninyo, mahinahong paalala nito, ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa laki ng bunga, kundi sa kabutihang dala ng puso. Dahan-dahang iniabot ni Lino ang kanyang kamay patungo sa mahiwagang langka. Hindi pa niya alam. Ang pagpiling gagawin niya sa sandaling iyon ang magbabago sa takbo ng kanilang kapalaran. Dahan-dahang hinawakan ni Lino ang mahiwagang bunga ng langka. Mainit ito sa palad, hindi nakapapaso,
kundi parang may sariling tibok marahang dumadaloy sa kanyang kamay. Napalunok siya at napatingin kay Mila na tahimik na naghihintay. "Kuya," mahinang bulong ng bata. Maingat na inangat ni Lino ang bunga mula sa pagitan ng mga ugat. Sandaling nagliwanag ang balat nito, saka muling naging payapa ang itsura. Walang malakas na himala, walang ingay. Tanging ang kakaibang bigat ng sandali ang bumalot sa paligid. Dahan-dahan silang bumalik sa harapan ng punong langka. Tahimik na nakamasid ang puting tikbalang. Nang makita nito ang bunga sa kamay ni Lino, bahagyang tumango ang mahiwagang nilalang. "Pinili ninyo ang may pag-iingat," wika nito. Iyan ang unang tanda ng malinis na puso. Hindi agad nagsalita si Lino. Sa totoo lang, hindi niya alam ang susunod na gagawin. Ang alam lamang niya ay gutom na si Mila at siya rin. "Pwede na po ba namin itong kainin?" Maingat niyang tanong. Hindi sumagot agad ang tikbalang. Sa halip ay tumingin ito sa kanilang dalawa, wari sinusukat ang laman ng kanilang kalooban. "Kung kakainin ninyo ito," sabi nito, "mabubusog ang inyong tiyan ngayon. Ngunit kung pagbabahaginan ninyo ito ng may pasasalamat at pagtitiyaga, mas higit pa ang may bibigay ng bunga." Napakunot ang noo ni Mila. "Mas higit pa po?" Lumapit ng bahagya ang tikbalang. Ang biyaya ng punong ito ay hindi lamang para sa isang sandali ng kabusugan. Ito ay para sa mga marunong maghintay at magbahagi. Tahimik na nag-isip si Lino. Sa kanyang isip, malinaw ang gutom na kumakalam sa kanilang sikmura. Ilang araw na silang halos walang maayos na pagkain. Madali sanang hiwain ang langka at ubusin agad. Ngunit nang tumingin siya kay Mila, nakita niya ang tiwala sa mga mata ng kapatid, ang tahimik na paniniwalang tama ang pipiliin niya. Huminga siya ng malalim. "Hindi po namin ito uubusin ngayon," matatag niyang sabi. "Ibabahagi po namin ito at magpapasalamat." Bahagyang lumiwanag ang mga mata ng puting tikbalang. "Kung ganoon," wika nito, "pakinggan ninyo ng mabuti." Umupo ang magkapatid sa ilalim ng puno habang patuloy na nagsasalita ang mahiwagang bantay. "Pag-uwi ninyo mamaya," sabi ng tikbalang, "huwag ninyo agad bubuksan ang bunga. Ilagay ninyo ito sa malinis na pinggan at magpasalamat muna kayo sa biyayang natanggap ninyo, kahit maliit lamang ang paniniwala ninyo." Tahimik na tumango si Lino. "At bukas ng umaga," dugtong nito, "doon ninyo makikita ang tunay na handog ng punong langka." Napalunok si Mila. May halo ng kaba at pananabik ang kanyang dibdib. "Makikita pa po ba namin kayo ulit?" Mahinang tanong niya. Sandaling tumahimik ang puting tikbalang. Pagkatapos ay marahang ngumiti. "Kapag nanatili kayong mabuti sa kabila ng hirap, hindi kayo kailanman mawawalan ng gabay." Unti-unti itong umatras patungo sa likod ng punong langka. Parang hamog na tinangay ng hangin, dahan-dahan itong naglaho sa paningin ng magkapatid. Nanatiling tahimik ang paligid. Mahigpit na niyakap ni Mila ang braso ni Lino. "Kuya, totoo po ba iyon?" Tumingin si Lino sa hawak niyang bunga ng langka. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kakaibang pag-asa. "Oo," mahina niyang sagot. "Susubukan natin." Magkahawak ang magkapatid na tumayo, dala ang bayong ng kahoy at ang mahiwagang bunga. Hindi pa nila alam kung anong naghihintay sa kanila sa kanilang pag-uwi. Ngunit sa ilalim ng punong langka, may isang tahimik na himalang nagsimula ng gumalaw. Magkahalong pagod at pananabik ang naramdaman ni Lino at Mila habang naglalakad pa uwi. Mahigpit ang hawak ni Lino sa bunga ng langka. Tila natatakot na baka mawala ang biyayang ipinagkatiwala sa kanila. Mabigat ang bayong ng kahoy sa kanilang likod, ngunit kakaiba ang gaan ng kanilang pakiramdam. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng paghihirap, may munting pag-asa na sumibol sa kanilang dibdib. Ngunit pagdating nila sa bakuran ng kanilang tiyahin, agad ding bumalik ang bigat ng realidad. Nakatayo sa may pintuan si Aling Sabel.
nakapamewang at matalimang tingin. Ang tagal ninyo, mataray nitong bungad. Ano bang ginagawa ninyo sa gubat? Nagpapahinga habang ako ang nagtratrabaho rito? Agad yumuko si Lino. Nag-ipon po kami ng kahoy, tiyahin. Lumapit ang babae at sinipat ang bayong. Nang makitang puno ito, bahagya itong napatango, ngunit hindi nawala ang asim ng muka. Ilapag ninyo yan sa likod, utos niya. Sumunod ang magkapatid ng walang imik. Nanginginig pa ang mga kamay ni Mila sa pagod at gutom. Habang inilalapag nila ang kahoy, napansin ni Aling Sabel ang hawak ni Lino. Ano yan? Bigla nitong tanong. Napatigil si Lino. Langka po, sagot niya ng maingat. Kumunot ang noo ng tiyahin at mabilis na lumapit. Saan ninyo nakuha yan? Sandaling nagkatubili si Lino. Naalala niya ang bilin ng puting tikbalang, ang pasasalamat, ang pagtitiyaga. Ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag iyon. Sa may puno po sa gubat, sagot niya sa huli. Kinuha ni Aling Sabel ang langka at sinipat ito. Napangiwi siya. Ang liit naman nito, sabi niya. Akala ko kung ano na. Ibinalik niya ito kay Lino na tila walang halaga. Kung gusto ninyong kainin yan, bahala kayo, dugtong pa niya. Pero huwag kayong hihingi ng pagkain sa akin mamaya. Wala nang natira. Nalumo si Mila ngunit nanatiling tahimik. Nang makapasok na sila sa maliit na silid na kanilang tinutulugan, maingat na isinara ni Lino ang pinto. Inilapag niya ang bunga sa ibabaw ng lumang mesa. Tahimik silang nagkatinginan. Kuya, susundin po ba natin ang sinabi ng tikbalang? Mahinang tanong ni Mila. Huminga ng malalim si Lino. Sa labas, naririnig nila ang kalansing ng mga gamit at ang paos na pagubo ni Aling Sabel. Kumakalam ang kanyang sikmura. Madali sanang hiwain ang langka ngayon din. Ngunit naalala niya ang mga salita sa ilalim ng punong langka. Dahan-dahan siyang tumango. Oo, sabi niya. Magpapasalamat muna tayo. Kumuha siya ng lumang pinggan at maingat na inilagay doon ang bunga. Pagkatapos ay naupo silang magkapatid sa harap nito. Nagkatinginan sila, parehong hindi sanay sa ganitong gawain. Salamat po, mahina ngunit taimtim na wika ni Lino. Sa biyayang ito, kahit maliit lamang. Sumunod si Mila, halos pabulong. Salamat po. Tahimik na bumalot ang gabi sa kanilang maliit na silid. Walang nangyaring kakaiba. Walang liwanag. Walang himala. Maya-maya, humiga na si Mila sa banig. Pagod na pagod. Hindi nagtagal ay nakatulog din siya. Ngunit si Lino ay nanatiling gising, nakatitig sa bunga ng langka sa ibabaw ng mesa. Sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang totoo ang sinabi ng puting tikbalang. At habang unti-unting lumalalim ang gabi, may napakahinang liwanag na nagsimulang kumislap sa balat ng mahiwagang bunga. Tahimik ang buong bahay nang magsimulang kumislap ang bunga ng langka sa ibabaw ng lumang mesa. Mahina lamang liwanag nito, sapat upang mapansin, ngunit hindi sapat upang magising ang sinuman. Nakatitig pa rin si Lino. Sa una, iniisip niyang baka pagod lamang ang kanyang mga mata. Ngunit nang muling kumislap ang balat ng langka, napalunok siya at dahan-dahang napalapit. Hindi ito pangkaraniwang liwanag. Para itong banayad na paghinga, marahang lumalakas at humihina. Talagang ang bulong niya halos hindi makapaniwala. Hindi niya ginising si Mila. Naalala niya ang bilin ng puting tikbalang, hintayin ang umaga. Kaya kahit kumakalam ang kanyang tiyan at kumukulo ang kanyang kuryosidad, pinili niyang humiga at ipikit ang mga mata. Ilang sandali pa, tinangay na rin siya ng pagod. Pagsikat ng araw kinabukasan, si Mila ang unang nagising. Napabalikwas siya nang makita ang mesa. Kuya! Mahina ngunit sabik niyang tawag. Nagmulat si Lino at agad napatingin sa bunga. Pareho silang natigilan.
Ang dating maliit na langka ay tila bahagyang lumaki. Mas makintab ang balat nito at sa paligid ng pinggan ay may mga butil ng gintong dilaw na tila nahulog mula sa bunga. Dahan-dahang lumapit si Lino. "Hindi tayo nananaginip," bulong niya. Hinawakan niya ang bunga. Mas mabigat ito kaysa kagabi. "Kuya, pwede na po ba natin itong buksan?" Tanong ni Mila, nangingilid ang pananabik. Saglit na nag-isip si Lino. Naalala niya ang sinabi ng puting tikbalang. Sa umaga nila makikita ang tunay na handog. Huminga siya ng malalim at tumango. Maingat niyang kinuha ang lumang kutsilyo sa gilid ng mesa. Dahan-dahan niyang hiniwa ang balat ng langka. Sa sandaling bumuka ito. Napaatras si Mila sa gulat. Hindi lamang karaniwang laman ng langka ang nasa loob. Naroon ang matatamis na dilaw na supot ng prutas. Ngunit sa pagitan ng mga ito ay may maliliit na butil na kumikislap na parang ginto. Nanlaki ang mga mata ni Lino. "Kuya, ano po yan?" Pabulong na tanong ni Mila. Hindi agad nakasagot si Lino. Nanginginig ang kanyang kamay habang marahang pumili ng isang butil. Makinis ito, mabigat, at kumikislap sa liwanag ng umaga. Hindi ito bato. Hindi ito buto. Ito ay tunay na ginto. Napaupo si Lino sa tabi ng mesa, tila hindi pa rin makapaniwala. Ang sabi ng tikbalang, mahina niyang bulong, biyaya ng pagtitiyaga. Hindi napigilan ni Mila ang mapangiti, ngunit agad din siyang napahawak sa tiyan. "Kuya, gutom pa rin po ako." Napalingon si Lino. At sa unang pagkakataon mula kahapon, napangiti rin siya ng totoo. "Oo nga pala," sabi niya. Maingat nilang inalis ang ilang supot ng langka at nagsimulang kumain. Matamis at sariwa ang lasa nito. Higit na masarap kaysa sa kahit anong prutas na natikman nila noon. Habang kumakain, hindi nila napansin ang isang pares ng matang nakasilip mula sa siwang ng kanilang pinto. Si Aling Sabel. Matagal na pala itong nakamasid. At sa sandaling nasilayan niya ang kumikislap na ginto sa mesa. Unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang dating pagkainis ay napalitan ng malamig at sakim na interes. Tahimik na nagsara si Aling Sabel mula sa siwang ng pinto. Walang kaingay-ingay ang kanyang mga hakbang habang umatras siya palayo sa silid ng magkapatid. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may nag-aalab na damdamin. Hindi siya nagkamali sa kanyang nakita. Ginto. Tunay na ginto. Napatigil siya sa gitna ng maliit na sala at napapikit sandali. Pilit inaayos ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa loob ng maraming taon ng paghihirap at kakapusan, ngayon lamang siya nakakita ng ganitong uri ng pagkakataon. "Mga batang yon," bulong niya sa sarili. Samantala, sa loob ng silid, walang kamalay-malay sina Lino at Mila sa nagbabadyang pagbabago. Busog na busog si Mila at nakangiting nakaupo sa banig. Si Lino naman ay maingat na pinagsama-sama ang mga butil ng ginto sa isang lumang supot ng tela. "Kuya," mahinang sabi ni Mila, "ano po ang gagawin natin dito?" Napatingin si Lino sa mga kumikislap na butil. Hindi pa rin siya lubos makapaniwala. "Hindi ko pa alam," tapat niyang sagot. "Pero itatago muna natin." Maingat niyang binalot ang ginto at inilagay sa ilalim ng kanilang banig. Sa pinakasulok na inaakala niyang hindi mapapansin. Hindi niya alam na huli na ang lahat. Maya-maya, bumukas ang pinto. "Hoy!" Matigas na tawag ni Aling Sabel. Parehong napalingon ang magkapatid. May kakaibang lambing sa mukha ng tiyahin. Isang ngiting bihira nilang makita. Ngunit sa likod nito ay may kung anong malamig na hindi may paliwanag. "Busog na ba kayo?" tanong nito. Nagkatinginan sina Lino at Mila. "Opo," sagot ni Lino. Pumasok si Aling Sabel sa silid at kunway napatingin sa mesa. "Naubos ninyo ang langka?" tanong niya,
tila walang pakialam. Opo, sagot ni Mila, inosente ang tinig. Sandaling tumahimik ang tiyahin, saka umupo sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw sa paligid ng silid, tila may hinahanap. Masarap ba? Muli niyang tanong. Opo, tiyahin, sagot ni Mila. Tumango si Aling Sabel, ngunit ang isip niya ay abalang nagbibilang. Hindi niya nakita ang ginto sa mesa. Ibig sabihin, itinago ng mga bata. Ngumiti siya ng manipis. Sige, sabi niya, biglang mabait ang tono. Magpahinga muna kayo. Mamaya, may ipapagawa ulit ako. Tumayo siya at lumabas ng silid. Ngunit sa likod ng kanyang isipan ay isa lamang ang umiikot na balak. Kailangan niyang malaman kung saan galing ang mahiwagang bunga. At higit sa lahat, kailangan niyang mapasakamay ang lahat ng gintong iyon. Sa loob ng silid, napaupo si Lino sa gilid ng banig. May kung anong kaba na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag, ngunit pakiramdam niya. May nagbago sa hangin ng bahay. Sa malayo, mula sa direksyon ng kagubatan, marahang umihip ang hangin. At sa ilalim ng matandang punong langka, may isang puting tikbalang na tahimik na nagmamasid. Paghapon na tila mabigat ang pakiramdam ni Lino. Habang inuulit-ulit niya sa isip ang nangyari, hindi niya maalis ang kutob na may kakaibang nagaganap sa kanilang bahay. Si Aling Sabel ay bihirang maging mabait. Ngunit mula ng umaga, kapansin-pansin ang pagbabago nito. Hindi na sila pinagalitan, hindi rin sila pinaghigpitan sa pagkain. Sa halip, tila nagmamasid lamang ito, tahimik, mapagmatsyag. At iyon ang lalong nagpalakas ng hinala ni Lino. Kinahapunan, habang nagwawalis si Mila sa bakuran, lumapit si Lino sa kanya. Mila, mahina niyang sabi, mag-iingat ka muna sa tiyahin. Napatigil ang bata. Bakit po, kuya? Saglit na nag-isip si Lino bago sumagot. Pakiramdam ko, may alam siya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Mila. Napatingin ito sa bahay kung saan nakabukas ng kaunti ang bintana ni Aling Sabel. Hindi na sila nagsalita pa. Pagsapit ng gabi, maagang humiga ang magkapatid. Ngunit hindi agad nakatulog si Lino. Tahimik siyang nakikinig sa mga tunog sa loob ng bahay. Ilang sandali pa, may narinig siyang mahinang kaluskos. Dahan-dahan siyang dumilat. Mula sa siwang ng kanilang pinto, may gumagalaw na anino sa sala. Mabilis na bumangon si Lino at marahang sumilip. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Aling Sabel. Maingat itong naglalakad palabas na bahay, may dalang bayong at lampara. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lino. Alam na niya. Dahan-dahan niyang ginising si Mila. Mila, huwag kang maingay. Bulong niya. Nagmulat ang bata, naguguluhan. Ngunit nang makita ang seryosong muka ng kuya, agad itong natahimik. Ano po yon? Mananatili ka rito, sabi ni Lino. Babalik ako agad. Kuya. Ngunit nakalabas na si Lino. Sa labas, malamig ang hangin at manipis ang liwanag ng buwan. Sa di kalayuan, natatanaw niya ang liwanag ng lamparang dala ni Aling Sabel. Patungo ito sa gubat. Tahimik na sumunod si Lino. Sinisigurong hindi siya maririnig. Kabado ang kanyang dibdib, ngunit pinatatag niya ang sarili. Habang papalalim sila sa kagubatan, lalong lumalakas ang kanyang hinala. Hanggang sa huminto si Aling Sabel, eksakto sa ilalim ng matandang punong langka. Napakapit si Lino sa isang punong kahoy, pilit pinapakalma ang paghinga. Nakita niyang paikot-ikot na tumingin ang tiyahin, saka mabilis na lumuhod sa tabi ng mga ugat ng puno, eksaktong lugar kung saan nila nakita ang mahiwagang bunga. Nasaan ka? Pabulong ngunit sabik na wika ni Aling Sabel.
Nagsimula itong hukayin ng lupa gamit ang kamay. Nanlamig ang batok ni Lino. Sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang biglang umihip sa paligid. Napatigil si Aling Sabel. Unti-unting dumilim ang paligid ng punong langka. At mula sa likod ng makapal na puno, may isang matangkad na puting anino muling lumitaw. Ang puting tikbalang ay nagbalik. Napatigil si Aling Sabel sa paghuhukay. Unti-unting nanigas ang kanyang likod habang ang malamig na hangin ay umikot sa paligid ng punong langka. Sinong nariyan? Nanginginig ngunit pilit matapang niyang tanong. Walang sumagot agad. Sa likod ng puno, dahan-dahang lumantad ang puting tikbalang. Ang balahibo nito ay tila kumikinang sa liwanag ng buwan at ang mga mata nito ay payapang nakatutok sa sakim na babae. Napaatras si Aling Sabel, ngunit mabilis din niyang pinatatag ang sarili. Ikaw pala, matalim niyang sabi, bagaman halata ang kaba sa kanyang tinig. Ikaw ang may kagagawan ng langkang iyon. Tahimik lamang na nakamasid ang tikbalang. Sa di kalayuan, nanatiling nakasilip si Lino mula sa likod ng puno. Hindi siya makagalaw. Ramdam niya ang bigat ng sandaling iyon. Ang punong ito, marahang wika ng puting tikbalang, ay hindi para sa mga pusong inuuna ang kasakiman. Sumimangot si Aling Sabel. Huwag mo akong takutin. Matapang niyang sagot. Kung may kayamanan dito, may karapatan din akong makakuha. Sandaling tumahimik ang tikbalang, tila sinusukat ang lalim ng kanyang mga salita. Marami nang dumaan dito na may kapareho mong hangarin, sabi nito. At wala ni isa sa kanila ang umalis na may biyaya. Ngunit sa halip na matakot, lalo lamang tumigas ang mukha ni Aling Sabel. Hindi ako naniniwala sa mga pananakot, sabi niya. Ibigay mo sa akin ang bunga o ako na mismo ang kukuha. Mabilis niyang hinukay muli ang lupa sa pagitan ng mga ugat. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Napahinto siya. Sa ilalim ng kanyang mga daliri, may kung anong matigas na nahawakan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang bunga ng langka ang unti-unting lumitaw mula sa lupa. Mas malaki kaysa sa nakuha ni Lino at Mila. Napangisi si Aling Sabel. Kita mo? Sabi niya. May halong tagumpay sa tinig. Hindi mo ako mapipigilan. Sa likod ng puno, napakapit si Lino sa kanyang dibdib. May kung anong mali sa pakiramdam ng paligid. Tahimik ang tikbalang. Masyadong tahimik. Kung iyan ang pinili mo, mahinahon nitong sabi, tatanggapin mo rin ang kapalit. Ngunit hindi na nakinig si Aling Sabel. Agad niyang binuhat ang bunga at dali-daling tumalikod. Sa sandaling iyon, isang napakalamig na hangin ang dumaan sa kagubatan. Napalingon si Lino sa puting tikbalang. Hindi na ito nakangiti. Ang mga mata nito ngayon ay mabigat at puno ng babala. At sa kaibuturan ng dibdib ni Lino, malinaw ang isang pakiramdam. May masamang mangyayari. Mahigpit ang pagkakayakap ni Aling Sabel sa malaking bunga ng langka habang nagmamadali siyang umuwi. Halos hindi na niya napapansin ang malamig na hanging patuloy na sumusunod sa kanya sa makitid na daan palabas ng gubat. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang umiikot. Ginto, kayamanan, ginhawa. Sa likuran niya, tahimik na sumunod si Lino. Mabigat ang kanyang dibdib at hindi niya maalis sa isip ang malamig na tingin ng puting tikbalang bago ito naglaho sa dilim. Pagdating sa bahay, agad na pumasok si Aling Sabel sa kusina at isinara ang pinto. Hindi niya napansin ang aninong mabilis na sumilip sa siwang, si Lino. Sa loob ng kusina, mabilis na inilapag ni Aling Sabel ang bunga sa mesa. Sa wakas, bulong niya, sabik ang mga mata. Kinuha niya ang kutsilyo at walang pag-aatubiling hiniwa ang balat ng langka. Ngunit sa sandaling bumuka ito, napaatras siya. Hindi gininto ang butil ang bumungad sa kanya. Sa halip,
Ang loob ng bunga ay maitim, malagkit, at may kakaibang amoy na tila nabubulok na lupa. Ang dating dilaw na laman ng langka ay naging maputlang kulay abo. Ano ito? Napasigaw siya. Biglang kumalat ang malamig na hangin sa loob ng kusina. Nanginginig ang kamay ni Aling Sabel habang pilit niyang hinukay ang loob ng bunga. Walang ginto. Walang biyaya. Tanging mabahong laman at maitim na dagta. Hindi pwede. Paulit-ulit niyang bulong. Sa siwang ng pinto, nanlaki ang mga mata ni Lino. Unti-unti niyang naunawaan ang ibig sabihin ng babala ng puting tikbalang. Maya-maya, may kung anong gumalaw sa loob ng hiniwang bunga. Napatigil si Aling Sabel. Dahan-dahang umangat ang maitim na dagta at nagsimulang gumapang palabas ng bunga na parang buhay. Napaatras siya. Ano yan? Sa isang iglap, kumalat ang malagkit na itim sa ibabaw ng mesa at mabilis na kumapit sa kanyang mga kamay. Napahiyaw si Aling Sabel. Sinubukan niyang iwas-iwas ang kamay, ngunit lalong humigpit ang maitim na dagta, parang buhay na lubid na pumupulupot sa kanyang balat. Sa labas, napaatras si Lino sa takot. Mula sa di kalayuan, muling umihip ang hangin mula sa direksyon ng punong langka. At sa loob ng kusina, unti-unting bumagsak sa tuhod si Aling Sabel. Natabunan ng sarili niyang kasakiman. Napaatras si Lino mula sa siwang ng pinto, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Mula sa loob ng kusina ay naririnig niya ang impit na pagiyak at paghingi ng saklolo ni Aling Sabel. Ngunit sa halip na galit, awa ang unang umusbong sa kanyang dibdib. Mabilis siyang pumasok. Nakita niya ang tiyahin na nakaluhod sa sahig. Ang mga kamay ay nababalot ng maitim at malagkit na dagta mula sa nabuksang bunga. Hindi na ito gumagalaw, ngunit mahigpit pa ring nakakapit sa balat ng babae. Lino, tulungan mo ako. Nanginginig na wika ni Aling Sabel. Sa unang pagkakataon, wala ang dating tapang at talas sa kanyang tinig. Napalitan ito ng takot at pagsisisi. Sandaling nagatubili si Lino. Naalala niya ang lahat ng hirap nila ni Mila. Ang gutom, ang pagal, ang mga gabing umiiyak ang kapatid niya sa banig. Madali sanang talikuran ang tiyahin. Ngunit naalala rin niya ang mga salita ng puting tikbalang. Ang tunay na biyaya ay nasa kabutihan ng puso. Huminga siya ng malalim at lumapit. Tiyahin, huwag po kayong gagalaw. Mahinahon niyang sabi. Kumuha siya ng basang-basahan at dahan-dahang pinunasan ang maitim na dagta sa kamay ng babae. Sa bawat punas, tila kusang humihiwalay ang malagkit na itim. Parang unti-unting nawawala ang bisa nito. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan ding natanggal ang huling bakas ng maitim na dagta. Napaupo si Aling Sabel sa sahig, hingal na hingal. Nangingilid ang kanyang mga mata. Bakit mo ako tinulungan? Mahina niyang tanong. Tahimik si Lino sandali bago sumagot. Kasi po, pamilya pa rin tayo. Parang tinamaan ang puso ni Aling Sabel sa narinig. Unti-unting pumatak ang luha sa kanyang pisngi, marahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Sa may pintuan, nakasilip si Mila, tahimik na nakamasid. Maya-maya, isang banayad na hangin ang pumasok sa kusina. Lahat sila ay napalingon. Sa labas ng bahay, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sandaling nasilayan ni Lino ang puting tikbalang na nakatayo sa gilid ng bakuran. Payapa ang anyo nito. At sa pagkakataong iyon, malinaw na malinaw ang tinig na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Natapos ninyo ang pagsubok. Unti-unting naglaho ang mahiwagang nilalang sa dilim. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi na muling naging malupit si Aling Sabel. Unti-unti niyang binawi ang mga pagkukulang niya sa magkapatid sa pamamagitan ng pag-aalaga, paghingi ng tawad at tunay na pagbabago. Ang mga butil ng gintong nakuha ni Lino at Mila mula sa unang bunga ay ginamit nila ng maingat
hindi para sa luho, kundi para sa pagkain, pag-aaral at maliit na kabuhayan. Hindi man sila naging mayaman sa paningin ng iba, naging sapat ang kanilang buhay. At paminsan-minsan, sa tuwing dadaan ang malamig na hangin mula sa gubat, napapangiti si Lino dahil alam niya, sa ilalim ng matandang punong langka, may isang mabuting puting tikbalang na patuloy na nagbabantay sa mga pusong marunong magtiis, magbahagi at magpatawad. Wakas.